Nasawi sa pagsabog sa paggawa ng baril sa Marikina City, umabot na sa 2. Ayon sa Marikina Police, base sa napanood nilang CCTV footage, sumabog ang isang container ng primer mixture nang ilipat ito ng isa sa mga empleyado mula sa katabing mesa papunta sa kanilang work table. Nasawi ang may hawak ng container, pati ang katabi niyang napuruhan sa dibdib. Nakaligtas ang kasamahan nila dahil may shield sa gitna ng work table. Nakalabas na siya sa ospital. Ang sabi ng EOD, possible mishandling o mixture due to high sensitivity due to impact. Doon sa paglapag niya, napalakas yun kasi yung impact and sensitive yun. Base sa inisyal na investigasyon, sumunod sa safety protocols ang Arms Corps. Ayon sa Arms Corps, mahigpit ang kanilang ipinatutupad na safety standards dahil alam nilang delikado at sensitibo ang proseso. Dinisenyo raw ang maliit na kwarto para makontain ang pagsabog. Tutulungan daw nila ang mga biktima na regular employees ng kumpanya. One of them had children. I will make sure the children are taken care of till they're grown-ups. At least, minimum. Chinese Ambassador Huang Xilian ipinatawag ng Department of Foreign Affairs kaugnay sa pagbabawal kay dating Senador Francis Tolentino na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ayon sa DFA, bagamat legal na karapatan ng China ang magpataw ng mga sanksyon, ang pagpaparusa sa isang inihalal na opisyal dahil sa paggampan ng kanyang trabaho ay inconsistent o hindi naayon sa pamantayan ng mutual respect at dialogo. Pinahahalagahan nila ng Pilipinas ang freedom of expression at tungkulin ng mga senador at iba pang opisyal na questionin ang mga issue kaugnay sa national at public interest. Suportado naman ni Tolentino ang hakbang ng DFA. Iginiit naman ng Chinese Embassy na meron talagang pagbabayaran sa pananakit sa interes ng China at pinatawa ng parusa si Tolentino dahil sa inasal nito kaugnay ng mga issue na may kinalaman sa China. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.